Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Actually, itong podcast, natripan ko to dahil sa kay Joe Rogan. Oo, kay Joe Rogan. Si Joe Rogan, puta, baliw na baliw sa alien, pre. Sa Illuminati, baliw na baliw siya doon. Parang si ano. Kaya yung mga damitan niya doon, pagka sa podcast niya, laging NASA. Pang mga ano. Alam niyo ba guys, bakit NASA? Ano? Bakit sinasabi ng T-1, T-2? Tapos Bakit? NASA. Ano i-assemble mo yung NASA tapos yung T na tinatawag nila, Satan. Ano raw? Diba? NASA. Yung T-1, T-2, tapos yung NASA. Assemble mo yun, Satan yun, guys. Hindi ko alam. Dami ng ano yun, no? Conspiracy. Daming conspiracy sa ano eh. Huwag na natin silang pansinin. Problemahin natin yung paano sunugin. Hindi, meron talagang ganun. May napanood akong docu na ano eh. Meron silang event na, saan ko napanood yun? Nakalimutan ko. May event talaga sila na sa isang taon, isang beses. Parang lumang stage yun, Arizona. Baka yung PDD yan, pre, ha? Di, ano talaga yung naglalaan talaga sila ng ano para sa mga alien na ano yung alam mo yung mga ano nila yung mga gusto nila tungkol sa aliens, mga ganun, mga Conspiracy, galaan silang ano doon. Event o time? event nila, puro all about aliens. Malapit sa ano sa anong ano to yung Washington. hindi yung ano yung Area 51. oh, Area 51 doon sila lagi nagano malapit doon. Kumpulan. Tapos yung meron silang airline doon, yung Janet Airline. Alam mo ba Janet Airline? May sinasabi Janet Airline, pero walang pangalan yung airline na yun. No. Yung mga sumasakay lang doon, empleyado ng Area 51. Ayan yung Janet Airline na tinatawag. Anong biyahe naman yun? Kubaw. Pero ito ano, Fairview Bakit? ano. Punuan na kasi. kaya aeroplano na lang. Janet Airline na tinatawag nila. One nachos. Hindi mo kung gano'n sila kagarapalan doon, no? Coming up. No, pwede kang magpalipad ng eroplano na unmarked yung eroplano mo. Kaya mga ano lang. Hindi natin alam Pwede kasi ka mawala, no? hindi natin nakikita eh. Dito, wala. Pag nakuha ka ng ban, wala ka na. Butas na yung dyan mo. Oo. Kaya na. Tapos, pag sa bungero ka, pag marami kang utang, patay ka na. Andun ka na sa ilalim ng dagat. Nasa drum. Excuse me lang pare ha. Nag-compose din kayo. Oo, Oo, naman. lahat ng ano. Talaga? Originals lahat yan. Hindi, I mean, susunod ka rin niya. Hindi, may kanya-kanya kaming gawa. Ano, eto kasi kami nila Melvin, madalas, eto kasi lagi magkasama. Yung batuhan namin ng reef, ano lang, parang, yun lang, doon lang, binubuo lang namin, as in, parang nagkakaroon lang, naglalatag lang kami ng tawag dito. Ng ideya. Draft lang. Draft lang muna, tapos batuhan ng idea, lagay Sketch natin lang dito. muna. Ganun. Tapos Sulat, no? sabi ko, G, pakinggan mo to. Ayan, Ang problema kasi namin yung pag bumubuo kami na ito ng mga reef, lagi kami nagiinom. Sa totoo lang, dami na naming nabuong ano eh. Siguro, nakabuo na sana kami ng mga 2 album eh. Pare, i-shot mo pare. Problema namin, Ngayon doon sa alak, no? hindi, lagi kami hindi, kahit, okay naman, tuloy-tuloy naman. Ang problema namin, hindi namin natatandaan pag ginabukas. Ano nga ulit yung ginawa natin? Nakalimutan ko na eh. Parang ginagawa namin doon, nare-record na agad na. Oo, yun. Ayan na yung ginagawa. Ngayon yung ano nyo. Oo. Kahit doon sa cellphone, Kasi- mo na. Ang lumalabas yung pagka, ano mo, yung artistic mo, pag talagang may tama ka ng ano, eh, no? Tama. Parang high ka sa- Sama kayo. Batuan na, lagay natin dito sa ano. Kaya, Yung hili natin ginawa, nung kila par. Kaso ikaw nun, busy ka, nagtitimpla ka ng gin nun. Ang gagawa ko yung ano, di yan, tama yan. Titimpla sa alak. Oh, yun na. Ito pala talaga yung vitamins, no? Yan. Yan ang sikreto. Pag kami ewan ko sa iba. Excuse me lang pare ha. Oo, kasi Oo. ako personally, may mga kilala akong ganung artist talaga na umihiram talaga ng, alam mo yun, Item, ng item. Hindi. umihiram ng ideya sa, ano, alam mo, sa ibang, Iba. Ghostwriter. no. Hindi, I mean, diba, kunyari, magta-take siya ng ano, mag-weeds or ano, ganun.
Humihiram siya ng idea dun sa ganung ano. Kailangan Ah. magte-take siya ng ganun para lumawak yung ano niya. Alam mo yun? Sa amin iba, sa alak kami. Cheers, pare. Yun ang record, no? Dati yun, nung ano, siguro mga Oo, dati yan. 20s, ay mga 28 pa lang tayo. Oo, ngayon. Let's ba kayo? Wow. Walang tanong. Alam mo kasi, pare, Mga 28 na kayo. Relax. Isipin nyo na lang, magkakaidaran tayo ha. Nung yun, yung time na ano, malakas pa uminom. Siyempre, wala pang nararamdaman. Eh ngayon, May gamot na, no? oo, na ano na, nakakaramdam ka na ng sakit. Kaya moderate na inom ngayon. Hindi na kagaya dati. Lahat kayo nasusulat. Lahat may Kanya-kanya, ambag, oo. lahat na yan. May ambag pala. Hindi Sa, mga ano, kung sino lang yung parang inspired ngayon. Siya lang yung titira, tapos papasa sa inyo. lahat ngayon. Yung vocalist namin, yun siya talaga yung madalas mag-ambag ng ano, ganito yung gusto niya, ganyan. Minsan may paparinig siya sa aming banda, gusto niya ganun yung datingan, pero hindi namin kokopen talaga ng ano. Kung mapapakinggan nila yung tugtog namin, mix siya ng ano hindi siya pure metal na dire-diretso yung talagang maingay o ano. Ang kasi sabi ko dito, sabi ko, Bin, parang alam mo yun, kahit tayo Nag-experiment nauumay, kami. kahit tayo nauumay tayo sa tugtog natin na parang puro maingay talaga as in na ano. So, binibreak namin yun. Minsan nagpapasok kami ng parang Reggae. mga reggae, jazz part, ganun. Nandun yung shifting. Mag-shift kami ng ano, iba nagugulat na. Okay na. May ganun pa. Pwede. Tanggalin mo Pero lang. marami talagang banda na gumagawa ng ganun. Talagang, alam mo yung mga aral sa music, parang gusto namin na ganito kami, ganyan, ganyan. Predictable kayo pag narinig nila kayo. Alam ko na yan. Pero oo, kasi maingay talaga yung tugtugan. Nasa underground kami. O hindi naman lahat ng nasa underground pa lang, maingay. Ano lang, yung sa linya kasi namin, yung tugtugan namin maingay eh. Pero hindi ibig sabihin na maingay. Predict mo na maingay lang kami. Tsaka kung babasahin nila yung ano, kung may-curious sila bakit ito nagsusulat to na maingay na tugtog, maingay na music, ganun. Kung babasahin nila yung mga tao, kumbaga pag na-curious sila, kung babasahin nila yung mga lyrics, intindi nila yung mga riffs ng ano, talagang sa music yung ano nila. Hindi nila parang mas magugulat sila, mas maano sila. Parang mapapawaw sila na, ganun, okay. Kasi yung mga lyrics doon, as in, alam mo, hindi basta-basta na sinulat lang dahil gusto niya ganito, ganun. Minsan, galing talaga sa ano yung, alam mo yun yung naranasan mo talaga, ano, based on experience, mga ganun. Meron nga akong yung banda ko ngayon, habang nagpapahinga kami yung Peronia. Totally yung Peronia, nagpapahinga ngayon. Kasi yung vocalist namin, asan ba si Sir ngayon? Nasa, Zimbabwe. Zimbabwe. Hindi, sa Aklan lang. Nasa Aklan. Sa Aklan lang. Ayun, kaya hindi kami makatugtog. Wala yun, ano yun stock kasi yun na pinaghahanap ng batas yun. Shoutout, Seth. Huwag ka nang bumalik dito. Shoutout pala sa banda ko ngayon, Outfall, yan. Kaya mga straight edge na kasama ko ngayon. Sabi nga, turuan nyo ko paano hindi mag-alak. Mga ano lang din sila, sabi natin na nag-umpisa. Pero si Marvin, yung isa doon, hindi naman nag-umpisa. Mga 17 pa lang, ha? Hindi naman. Mga kaidaran ko, kaidaran din natin yung iba doon. Mga 15 anos. Mga bata yung ano mo, parang tito na dun, ha? Andito yung tito nyo. I love Nakaraan, you. tumugtog kami, di ba? Yung nakaraan. Mga walang bisyo yung mga banda niya. Sabi ko, turuan niyo. Sa akin lang natuto eh. Turuan niyo mag-rugby. Sabi ko, turuan ako maging ano eh. Turuan ako na magbawas eh. Kaso pag ako yung nagyaya, sige, gaganunan sila. Walang magagawa. Ay, tungkol nga dyan sa ano na yan, yung mga walang bisyo talaga. Meron talagang sa US, Paano nila nagagawa yun? may isang community talaga doon ng hardcore scene, parang straight edge sila, ganun. Lahat, as in, walang no alcohol. Doon ka mabibilib sa mga vocalist na sa membro ng banda na no drugs, no alcohol. Kahit ano, walang kahit anong bisyo. Ganun. Tapos hardcore, maingay talaga. As in, tungkol sa nangyayari sa community, ganun. Social issues, no? Social issues, yan, exactly, ganun. Doon ako nabibilib sa kanila, talas daming ano. Pero sa atin sa Pilipinas, may mga ganun din, may mga banda na gumagawa ng ganun. Yung ano tong banda na to, yung isa, si Pastor, ang dami niyang tattoo, pre. Ang pangalan si Pastor Doy. Doy ba yun? Basta. Pastor siya. Pastor talaga siya, Christian.
Tas, Bought by Blood, yung pangalan ng banda niya. Bought by Blood, yung Talagang panalo sa Christian hardcore siya. Yung Bought by talaga Blood. na talagang Walang alak. straight edge din yun. Eh. Alam mo Kasi ba, matagal ko nang napapanood yun eh. I mean, parang college days, high school days, college days ko, pag umattend ako ng hardcore na show, ang nakikita ko daming siya. ang daming Tapos doon ko nalaman na, pastor, sabi ko, pastor pa rin. Nagpipreach, nakikita ko. Minsan nagpa-5 sila sa church nila mismo, sa Marikina ata. Nangangaral din, Kadalasan sa ibang bansa, mga Christian, pakinig na yung Christian metal. Tapos, Christian band. Di ba Paramore Christian yan sila? Hindi Diba? kasi porket sinabing metal, talagang ididikit mo dito Paramore sa... Christian yan sila. Paramore, tapos yung Flyleaf metal din. Ano bang ano yung Flyleaf? Christian din sila, di ba? Nakakapanood na ba kayo nun? Yung mga Christian metal, yung nag-preach sila? Minsan pinapanood sa expose. Expose kasi sa yan eh. Sa Christian community na nasa simbahan eh. So parang nilalaro yung words ng word ng Diyos, parang gano'n yung presentation. So para banggitin yung mga metal para sa mga taong simbahan, parang kasiraan. ibang. Pero meron community. Pero hindi naman lahat. Meron din naman kasi open-minded sa gano'n. Kasi ano lang naman yun eh. Hindi, marami ngayon yung umusbong na. Nagugulat nga ako eh. Yung gitarista ng Korn nga, di ba? Si Si Monkey ba yan? Ay, di, si Monkey si ano? Basta yun, talagang nag-switch siya, nag-preach siya, Minsan nga after ng tugtog nila, Korn yun malaking banda yun sa scene, sa metal scene. Kaya alam mo yun kasi pinsa ko nagpapatugtog na eh. Buwababa talaga ng after ng tugtog nila, bababa siya doon na pinadasalan niya yung mga nanonood. Alam mo yun. Tapos may banda siyang isa ngayon na talagang, alam mo yun kasi syempre, nagbabago. Hindi natin alam, di ba? Minsan, baka sa susunod, magpapastor na to, di na mag-asawa. Ay, Hitler fan pala.